Hello guys, magandang araw po. Ito naman po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay guys. Ang isang construction worker, siyempre dahil sa tayong carpenter, installer. Dito po guys, share ko lang po sa inyo sa video ito ang paano ang mag-framing, kung paano namin binuo ang mga framing ng isang ceiling. Itong area na to guys ay nasa powder room, so maliit lang po ito pero kailangan lang talaga natin ng matibay na tibay na ceiling din kasi dahil marami rin silang mga ilalagay ng mga ilaw at para matibay. So dito guys, pinapapakita ko po sa inyo kung paano yung pagbuo ng isang framing ng ceiling. Ganito lang ang buhay namin, ang buhay ko dito guys. Dito talaga yung pinagkakakitaan natin as work. Dito tayo nag-i-install, so kita nyo naman kung paano natin ginawa. At araw-araw ganito lang naman ang buhay guys. Siyempre at kahit papaano ay nakapag-vlog tayo pag makapag-share naman ng konting idea. So kung nakikita nyo nitong mga structural ng buildings, so yung buildings kasi guys ay nasa na kami guys for finishing or interior design na. So kailangan natin i-cover yung mga tubo na katulad ng mga water line katulad niyan. So kailangan talaga ng isang framing guys na ceiling. So dito sa video ito guys, nice kong ibabahagi sa inyo kung paano ko binuo at kung paano mga paraan at paano natin mabubuo ang isang ceiling kahit na ordinaryo lang gamit ng mga paring, job screw. Yan lang naman ang kailangan natin guys. So kaya sa buhay talaga ng isang construction guys, kailangan magtiyaga lang tayo hanggang mabot ang maghapon. At kailangan din naman natin ng mga pagsisikap para magawa natin ng pulido ang ating mga trabaho. Katulad nitong mga kahit na maliit lang, kailangan natin na patibayan ito dahil dito nakasalalay ang isang dignidad ng isang manggagawa na katulad nating mga construction worker. At siyempre dala-dala natin yung pangalan ng ating kumpanya, kaya kailangan natin na tibay at maganda. So anyan guys, ito guys, yan lang talaga guys kung gaano kahirap ang isang buhay natin na bilang isang construction worker. So dahil ito na naman yung na-upload ko guys, siyempre hindi muna tayo nag-upload ng mga video na arts o kaya pag-drawing. Kasi yung pag-drawing kasi guys, pag nasa bahay lang ako, siyempre walang magawa. Yung nag-drawing ako at nagsishare din po ako. Nais ko lang po na may share ng mga kung anong meron tayo, kung anong meron ako guys. At least gumagawa man lang ako ng channel, so kailangan ko dito sa YouTube, kailangan ko ipakita sa YouTube na kung paano o ano yung channel ko na gustong ipaharating sa mga fans na mga manunood. Dahil ito guys, napili ko naman ay isang idea o kaya construction work. Siyempre pag walang time na sabi nila na kailangan isa lang ang news, pero hindi mapigilan talaga kasi wala akong magawa. Kahalap ng walang magawa, siyempre nag-art ako, nag-drawing ako. Kasi siyempre nakapagbigay rin naman ng idea. At siyempre ito yung pinaka-primary na niche ko guys, ang construction worker or pagbabahagi ng mga kaalaman sa paggawa ng mga ceiling, kung ano-ano na lang, mga idea. Sana naman guys ay panoorin nyo ng buo ang video ito hanggang sa wakas para kahit pa paano ay
nakakatulong po sa inyo. Nakakatulong po sa munting channel ko guys. Siyempre dahil sa hirap ng buhay ay kailangan natin ng isasadline. Kahit na may trabaho tayo, hindi naman kalakihan ang sahod ng isang mga manggagawa o kay construction workers. As in nasa minimum wage lang naman tayo. So ano ba kahirap guys, kahit ganito lang talaga ang buhay ng isang mga manggagawang Pilipino na katulad namin, katulad ko, katulad niya. So dito sa ginagawa ko guys, so kailangan talaga na step by step ang pagbuo, kasi pag hindi natin ay step by step, so mawawala sa elevation, mawawala sa alignment. So pag board mo, napaka pangit tingnan pag hindi maayos. So kailangan talaga ng tiyaga, sipag, at hindi nakukuha sa bilisan. Kahit na dahan-dahan lang, basta tuloy-tuloy lang, may accomplishment pa rin tayo hanggang mag-apon. Para kasi sa akin, kasi hindi ko pinagaan, hindi kailangan mabilis. Kailangan lang ang isang masipag, tiyaga, pasyensya, dandahan, kahit na mabagal, at least pulido ang gawa at matibay at maganda. Yun ang pinaka-importante, kasi ang mga silig sa isang building pagdating sa interior design, ito po yung nagbibigay ng disenyo or design or ganda sa isang building, sa loob ng building. So kung isa ka mang construction o nagbabalak lang kung paano gumagawa, so ito lang, marami kang mapapanood dito sa channel ko guys. Paano binubuo. So kailangan tama rin yung mga sukat para paglagay ng board, kasi ang board kailangan naka-estimated na rin yun. Kasi yung board, hindi lang board, kailangan naka-estimated yun, naka-minus or naka-offset, kasi dahil yung ceiling mo finish, tapos yung framing naka-offset ka pa doon para doon sa board. Kasi ang finish nito guys, ang plano nito ay wood, kahoy po siya. So napakaganda. So ang ibig sabihin, yung plywood muna bago ang finished product na wood. Kaya ayun guys, so dito pinaikutan ko muna ng walanggel. Pagkatapos lagyan natin ng gearing channel. So ayun, doon na natin isabit yung mga paring, yung mga kung saan yung pang-i-screwhan natin ng block screw para kumapit yung board. So ganito lang ang buhay ko guys, isang construction worker. Mahirap pero kailangan magtiis, at kailangan din dahil ito lang talaga ang alam natin na trabaho ng isang carpenter or carpenter installer. So sana ay nag-enjoy ka sa panonood guys, at panonoorin mo na buo ang video ito para naman ay at share, para naman ay mapapanood pa ng iba kung nais na gustong matuto at kahit papaano ay makakuha man lang ng kunting ideya. So dito guys, napaikutan ko na yan siya guys. So ang napahirap lang kasi dito guys mapurol yung job screw. Pinaka ano pala nito, pinakagamit naming screw ay yung job screw, yung maliit lang siya guys, pang parent talaga po yun. So kung ito man ay nakakatulong sa inyo guys, hanggang sa nakaabot ka sa panonood nito guys, hanggang dito guys, so wag mo namang kalimutan guys mag-subscribe kung ito ay nakakatulong sa buhay nyo, sa mga gawain nyo. Sana wag namang
ipagdamot ang kunting paglindot guys sa bell para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. Construction works man, mag-DIY man o sa pagdodrawing. So dito guys, napaikutan ko na yan at sandali na lang yan, matatapos na rin kasi ilang piraso lang naman na paring yan guys, at nasa 200 lang naman ang perimeter nito guys. So maiksi lang at madali lang naman natin ikabit yun. Putulin lang naman natin yung paring, isabit lang natin yan sa hanger, pagkatapos i-screw natin guys. So ngayon guys, nais ko lang po sa inyo ipaliwanag kung paano ko nabuo ito guys. So ito na yung guys, nabuo na. So ganito lang guys, ito kikita nyo naman guys kung paano siya nabuo. No, kwadrado lang yan, walang design, walang cube, plain lang siya. So easy lang talaga guys. Ang una talaga guys, ang importanteng pinakauna rito, siyempre unahin natin yung hanger at pagkatapos yung elevation. Siyempre tanong tayo sa Lidman Foreman yung elevation. Kung nakikita nyo ng guys yung kulay gray na arrow, yan yung pong elevation. Siyempre doon tayo magsusukat ng elevation. Okay, 300 height ang okay, 300 yung height ceiling. So kailangan pitikan natin sa ibabaw yan guys, katulad yan guys. At pagkatapos siyempre yun, yung hanger, o yun na nga yung sinasabi ko na mauna yung hanger, pagkatapos elevation. At siyempre dito guys, yun na, nakita nyo naman yun kung paano yung pag-hanger ko. Dati pa naman itong nasa mga panood nyo sa ibang mga video ko guys. Ako rin din po ang nagkabit ng yan, piniwelding ko rin po yung hanger na yan guys. So dito tayo sa ceiling guys, sa framing. So ito yung guys, yung sinasabi ko guys, pagkatapos sa elevation, angat lang tayong sukat yun. Yung bawa, yung ceiling height ay 3,000. So kailangan 1 meter ka break bago ka sumukat paitaas. So 200 na lang ang susukatin mo papunta doon sa may pinaka-frame o kaya yan sa mga wall angle. So ang wall angle guys, pinipitik namin yan, pagkatapos binabaril namin ng fastening tools. So ganyan lang guys, kita nyo naman kung paano namin i-screw. Kaya na namin ginagamitan namin yan ng fastening tools. So habang napaikot mo na yan ng wall angle, siyempre lagyan mo na ng yan, paring. At pag nailagay mo na yung paring, at ganun na yun. At siyempre sunod mo na yung carrying channel. So ayun lang guys. So kung nakikita nyo naman sa likuran mo guys, tapos na. Ganyan lang siya. Ang kulang yan ay board up na lang. So sana ay nakakatulong sa inyo ang video nito guys. Kita nyo naman kung paano siya nadali. Saglit lang guys.